Sa hinaharap, ang USA ay sinalanta ng matinding tagtuyot at ngayon ay handa na ang mga tao na pumatay para sa tubig. Karamihan sa mga tao ay umalis na, ngunit nananatili ang pamilya Home dahil iniisip ng ama na si Ernest na magkakaroon ulit ng mga halaman kung makakakuha sila ng tubig. Naaalala niya ang panahong berde pa ang lupa, ngunit hindi iyon maalala ng kanyang anak na si Jerome. Isang araw, dalawang magnanakaw ang sumubok na pumasok sa isang maliit na gusali sa sakahan ni Ernest sa pamamagitan ng pagsusunog ng kandado. Nahuli sila ni Ernest at binaril, kaya't sinubukan ng isa sa mga magnanakaw na bumawi ng putok. Namatay agad siya, at humingi ng awa ang pangalawang magnanakaw habang ipinaliliwanag na may nagsabi sa kanya na may tubig doon. Sinabi rin niyang kailangan niyang umihi at umabot sa kanyang pantalon, ngunit nakita ni Ernest ang baril at siya ang binaril muna. Nakita ni Jerome ang lahat ng ito mula sa malayo at sinabing maaari niyang matulungan, ngunit sinabi lamang ni Ernest sa kanya na tawagin siya na tatay sa halip na ang kanyang pangalan. Binuksan ni Ernest ang maliit na gusali na nagbubunyag ng isang bomba. Sa kasamaang palad, wala itong ibinibigay na tubig, kaya't kailangan nilang pilitin ang kanilang asno na magpatuloy ng hindi umiinom. Nagpatuloy ang dalawa at nakilala ang mga tagapamahagi ng tubig, isang grupo ng mga tao na may monopolyong mag-distribute ng tubig mula sa malalalim na balon sa pamamagitan ng kasunduan sa gobyerno. Nagbigay si Ernest ng mga supplies sa kanila at binayaran siya ng tubig. Pinaalalahanan din niya si Jerome na huwag galitin ang mga ito dahil delikado sila, kailangan lamang nilang makipagkalakalan at mabilis na umalis. Madalas na sinusubukan ni Ernest na kumbinsihin silang magbigay ng tubig para sa kanyang sakahan, ngunit sobra ang sinisingil ng mga tagapamahagi ng tubig. Sa kanilang pag-uwi, bumagsak ang kanilang asno at malubhang nasugatan. Dahil sa sakit ng hayop, binaril ni Ernest ito upang matapos ang pagdurusa nito. Umiiyak si Jerome ngunit nagsumpa na maaari niyang gawin ito. Pagdating nila sa sakahan, inihain ni Mary, kapatid ni Jerome, ang MREs. Hinuhugasan niya ang mga pinggan gamit ang lupa habang nakikinig si Ernest sa radyo at nag-sketch ng mga hayop si Jerome. Biglang nakarinig si Ernest ng ingay at nagmadaling lumabas upang matuklasan na si Mary ay umalis sa bintana upang makipagkita sa kanyang lihim na kasintahan. Kinabukasan, pumunta sina Jerome at Ernest sa bahay ni Sam ng auction at nagbid para sa isang robot na kilala bilang Sim ulit Shadow o Sim upang palitan ang kanilang asno. Nagbid din ang anak ni Sam na si Flem at nakipaglaban sila hanggang sa dulo, ngunit nanalo si Ernest sa auction at lumala ang kanyang utang. Pagkatapos ay pumunta sila sa ospital upang bisitahin ang ina ng mga bata na si Catherine, na hindi makalakad dahil siya ay nasangkot sa aksidente. Ang ospital ay may espesyal na makina na nakakabit sa kanya upang matulungan siyang makalakad. At ang tanging paraan para makuha ng pamilya ang makina ay ang pagbili ng mamahaling makina. Pagkatapos ng isang magandang hapon kasama si Catherine, umuwi ang dalawa. Sa daan, nakita nila sina Robbie at Sus kasama ang kanilang sanggol. Tinawag sila ni Ernest na mga vulture dahil ginagamit nila ang kanilang anak bilang pang-uusap upang makakuha ng limo at umalis upang iwasan sila. Nakarating sila sa gas station at pagkatapos punuin ang tangke, uminom si Ernest ng kaunti upang makumpleto ang presyo. Pagkatapos, nagdala siya ng tubig pabalik kay Robbie at sa kanyang pamilya. Nag-iisip ang mag-asawa na ibenta ang sanggol dahil hindi nila kayang alagaan siya, ngunit pinayuhan sila ni Ernest na huwag gawin ito at nangakong tutulungan sila sa tubig. Pagkatapos, sa sakahan, dumating si Flem, na ibinunyag na siya ang lihim na kasintahan ni Mary. Humingi siya na ipahiram ang SIM at nangako na magbabayad ng renta, ngunit tinanggihan ni Ernest maliban kung pipirma si Sam ng garantiya. Nainis si Flem at sinabi kay Ernest na hindi na siya mag-iigib ng tubig sa lupa bago umalis. Sa susunod na pagkitang muli ni na Jerome at Ernest sa mga tagapamahagi ng tubig, nagkaroon sila ng magandang oras dahil kay Sim at sinimulan ni Ernest na kumbinsihin ang mga lalaki na isaalang-alang ang isang alok para maglagay ng linya ng tubig sa kanyang sakahan. Sinimulan ni Ernest na hukayin ang kanyang lumang bomba upang makasuri ang mga tagapamahagi ng tubig kung ano ang mayroon sila. Habang nagtatrabaho, sinabi niya kay Jerome na kailangan niyang lumabas doon at makilala ang isang babae o kahit gumawa ng mga kaibigan, ngunit mas gusto ni Jerome na alagaan ang kanyang pamilya. Sa kanilang pag-uwi, nakita nila si Flem na dumaan ng mabilis. Sa sakahan, naghuhugas si Mary ng mga damit sa pamamagitan ng paglalagay ng panglinis sa vacuum cleaner. Dumating si Ernest at ipinagbawal sa kanya na lumabas pa, na nagdulot kay Mary na magalit at sabihin na sapat na siya upang gawin ang anumang gusto
gusto niya. Habang sumumpa si Ernest na nais lamang niyang protektahan siya, sinabi ni Mary na kinamumuhian siya ng kanyang ama at mahal si Flem, at pagkatapos ay sinubukan niyang tumakas. Nakasalubong niya si Jerome at humingi ng pera, na nagbigay kay Ernest ng oras upang mahuli siya at pigilan siya. Umiiyak si Mary habang sinasabi niyang nabigo si Ernest sa kanilang pamilya. Pagkatapos ay tinatakan siya ni Ernest at tinatakan ang kanyang bintana. Pagkaraan ng ilang oras, nagising sina Ernest at Jerome upang matuklasan na ninakaw si Sim. Inisip ni Ernest na si Flem ang may gawa at pumunta sa kanyang bahay, ngunit nalaman niya mula kay Sam na umalis si Flem sa isang truck papuntang bundok ng umagang iyon. Ibinunyag na ang sakahan ni Ernest ay dating pag-aari ni Sam at naobse si Flem sa kung ano ang nawala sa kanyang pamilya, kahit na iniisip ni Sam na hindi mataba ang lupa at walang tulong ang tubig. Pumunta si Ernest sa bundok upang mag-imbestiga at bigla siyang nawalan ng malay. Sa gabi, nagising si Ernest sa kampo ng mga tagapamahagi ng tubig, kung saan siya ay inakusahan na ninakaw ang kanilang mga supplies gamit si Sim. Iginiit ni Ernest na hindi niya ito ginawa, ngunit inatake siya ni Caleb, ang pinuno. Nagkaroon ng laban at pagkatapos ng maraming pakikibaka, nakuha ni Ernest ang kutsilyo ni Caleb at isang rifle, na binaril niya sa hangin upang mapanatili ang lahat ng layo. Tumakas siya habang patuloy na sumisigaw si Caleb ng mga banta sa kanya. Sa kanyang pag-uwi, natagpuan ni Ernest si Flem na natutulog sa tabi ng apoy at si Sim, ninakaw niya ang makina at ang mga supplies upang gawing masama si Ernest. Naghintay si Ernest hanggang umaga upang gisingin siya na may ripple sa kanyang mukha, pagkatapos ay atali si Flem sa Sim, na may dalang mga supplies. Habang naglalakad sila sa ilalim ng mainit na araw upang hanapin ang mga tagapamahagi ng tubig, patuloy na binubusabos ni Flem si Ernest sa pamamagitan ng pagsasalita tungkol kay Mary, kaya't hinailan ni Ernest ang lubid upang mahulog siya bilang parusa. Sa huli, pareho silang sobrang nauuhaw upang mabuhay ng matagal at kumbinsido ni Flem si Ernest na huminto para sa isang inumin. Ang mga supplies ay may alkohol, hindi tubig, at sa lalong madaling panahon ay nalalasing si Ernest dahil sa kanyang adiksayon. Nagpapanggap lamang si Flem na uminom habang sinasabi na gusto ni Caleb ang kanyang ulo, kaya't ninakaw lamang niya ang makina upang makaligtas. Inaalok pa niya si Ernest ng pera, ngunit tinanggihan ito dahil kainahinala ang kwento. Sinubukan ni Ernest na tumayo, ngunit ang alak ay nagpapalabo sa kanyang isipan at halos hindi siya makagalaw. Ito ang plano ni Flem mula pa noon at ginamit niya ang pagkakataon para hampasin si Ernest ng bato na nagdulot sa kanya na magulungan ang kanyang ulo sa bangin. Habang dumudugo at nawalan ng malay si Ernest, nagkaroon siya ng flashback ng aksidente ni Catherine sa kotse, na dulot ng kanyang pag-inom. Nang magising si Ernest, nakatali siya kay Sim at nagsimulang ibuhos ni Flem ang higit pang alak sa kanyang bibig, sumisigaw na parang baliw. Pumunta si Flem sa sakahan at sumakay si Mary sa kanyang bisikleta upang makaalis silang magkasama. Nag-aalala sa kalagayan ni Ernest, nagpa siya si Jerome na hanapin siya. Nang dumating ang gabi, natagpuan niya si Sim sa kampo ng mga tagapamahagi ng tubig, kung saan sinabi sa kanya ng mga lalaki na namatay ang kanyang ama dahil sa aksidente sa makina. Sa panahon ng libing, bumalik si Mary at nagluksa ang magkakapatid. Kailangan din nilang bisitahin ang kanilang ina upang ipaalam ang masamang balita. Sinundo sila ni Flem sa kanyang truck at dinala sila pauwi. Sa sakahan, nagalit si Jerome at sinimulang hampasin si Sim ng martilyo, kaya pumunta si Flem upang pigilan siya. Ipinaliwanag niya na mahirap ang pagluluksa, ngunit hindi siya makapagpapabaya sa isang pinagkukunan ng kita at nag-alok na maging bagong pinuno ng pamilya upang matulungan ang mga kapatid. Nagulat din siya si Jerome sa pamamagitan ng pag-aanunsyo na buntis si Mary. May malalaking plano si Flem para sa sakahan, at pumayag si Jerome na subukan niya. Sa hapon, nagdala si Flem ng mga supplies sa mga tagapamahagi ng tubig at humingi kay Caleb na maglagay ng tubo ng tubig sa sakahan. Sa simula ay tumanggi si Caleb, ngunit biglang sinisi siya ni Flem sa pagkamatay ni Ernest dahil natagpuan ang rifle at kutsilyo ni Caleb sa katawan. Natakot sa mga posibleng kahihinatnan, pumayag si Caleb na ilihis ang tubig sa lupa ng mga kapatid. Ilang araw ang lumipas, opisyal nang na-install ang bagong bomba sa sakahan at nagtatrabaho si Flem ng mabuti buong araw upang magtanim at magtubo ng trigo na pinapadaluyan ng mga sprinklers. Ngayon ay maaari nang mag-enjoy ang pamilya ng totoong mga shower. Ilang linggo ang lumipas, nagulat si Jerome nang makita ang isang maliit na dahon sa lupa at sa huli ang lupa ay natapan ng mga magagandang halaman. Upang ipagdiwang, nagpakasal sina Flem at Mary at tinato ang mga inisyal ng bawat isa sa kanilang mga kamay. Sa
Sa panahon ng kasiyahan, uminom si Flem at patuloy na iniisip ang pagkamatay ni Ernest. Makalipas ang ilang araw, dumating si Sam sa sakahan kasama ang dalawang tao mula sa bangko. Lumabas na napakalaki ng utang ni Ernest at gusto nilang bayaran ito ni Flem. Pinaalab ni Flem ang mga kabayo gamit ang kanyang bisikleta upang magmukhang matatag at pinagalitan siya ni Sam na nagpapaliwanag na walang interesado sa pagbili ng lupa at nakuha ito ni Ernest dahil hindi siya umalis. Salamat sa tubig at mga pananim, maibebenta ito ng bangko kaya kailangan magbayad si Flem kung ayaw niyang mawala ito. Nang gabing iyon, inilagay ni Flem si Sim sa kanyang truck at sinundo si Robbie kasama ang kanyang sanggol. Nagkunwari siya na magtatanong sila tungkol sa mga presyo upang makakuha ng ideya. Ngunit ibinenta ni Flem ang sanggol laban sa kalooban ni Robbie. Nagalit, humingi si Robbie ng kanyang sanggol pabalik at binaril ng mga mamimili si Robbie. Sinubukan din nilang barilin si Flem, na bumaril pabalik habang tumatakas, iniwan ang makina. Napagtagumpayan si Sim sa putukan at ang pinsala ay nagdulot sa kanya na mag-activate ng mode na naggagabay pabalik sa orihinal na pabrika. Kinabukasan, nagbayad si Flem sa bangko gamit ang pera mula sa sanggol, ngunit sinabi niya sa mga kapatid na ibinenta niya si Sim kay Robbie. Samantala, nakarating si Sim sa lungsod at natagpuan ng tagagawa nitong si Calvin, na nahanap ang impormasyon ng may-ari at tinawagan ang sakahan. Kinuha ni Jerome ang tawag at nagsimulang magduda, kaya't tumakbo siya sa lokal na pamilihan. Natuklasan niya si Flem na kausap si Suz, na may hawak na manika na nagkukunwaring kanyang sanggol. Napansin ito ni Jerome at sinubukan niyang makipag-usap sa kanila ngunit mabilis na dinala ni Flem si Suz palayo. Pagkatapos, sa sakahan, tinanong ni Jerome si Flem tungkol kay Robbie, ngunit sinabi ni Flem na kinuha ni Robbie si Sim at iniwan ang kanyang pamilya. Determinado na matuklasan ang katotohanan, ipinahayag ni Jerome na bibisitahin niya ang kanyang ina, ngunit sa katunayan ay sumakay siya ng bus papuntang hangganan. Gayunpaman, hindi siya pinayagan ng mga gwardya dahil siya ay menor na edad nang walang tagapag-alaga. Sa sandaling iyon, nilapitan siya ni Anna, na nag-alok na ipasa siya kung magbabayad siya. Pumayag si Jerome at inilagay siya ni Anna sa isang truck na puno ng manok. Sa loob ng ilang oras, umabot ang truck sa lungsod at nakita ni Jerome ito sa unang pagkakataon. Nakipagkita siya muli kay Anna at dinala siya nito sa pabrika, ngunit kumuha siya ng kalahating bayad bilang kabayaran. Ipinaliwanag niya na ang round trip ay isang scam, hindi niya kailangan ng gabay para makabalik dahil walang pipigil sa kanya na umalis. Bago umalis, tinanong ni Jerome kung nakilala ba niya ang isang tao na ang pangalan ay Ernest, ngunit hindi kilala ni Anna ang pangalan. Nakipagkita si Jerome kay Calvin, na ipinakita sa kanya ang lahat ng mga function ng makina. Lumabas na ang mga mata ni Sim ay mga kamera na ginawa upang makuha ang slope para sa reforestation at naitala ang lahat ng nakita ni Sim. Tinuruan siya ni Calvin kung paano gamitin ito at binigyan siya ng privacy. Naging emosyonal si Jerome nang makita niyang muli ang kanyang ama. Ngunit ito ay nagbago sa takot nang malaman niyang pinatay ni Flem si Ernest. Lumabas na itinali ni Flem si Ernest sa makina at ipinadala ito sa direksyon ng kampo ng mga tagapamahagi ng tubig, na nagpapakita na nawalan ng kontrol si Sim at humila kay Ernest patungo sa kanyang kamatayan ng aksidente. Nagkaroon ng breakdown si Jerome sa gitna ng opisina. Sa gabi, umulan sa sakahan sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng higit sa isang dekada. Bumalik si Jerome ng maaga at nagpakita ng call. Tinanong si Flem kung paano niya nakuha muli si Sim. Nalito si Flem at sinuri ang bodega. Nagulat nang makita si Sim na nakatayo roon nang walang pinsala. Sinabi niyang marahil ay ibinalik ni Robbie ito dahil sa pagkakasala. Ilang araw ang lumipas, talagang binisita ni Jerome si Catherine at nangako na aalagaan siya tulad ng ginawa ni Ernest. Isang hapon, sina Flem at Jerome ay nanguhuli ng mga hayop upang mapanatiling malayo sa mga pananim. Lahat ng tirada ni Flem ay nabigo at ipinasa ang rifle kay Jerome, na sinisisi ang armas para sa kanyang pagkabigo. Napipilitang barilin ni Jerome si Flem ngunit sa halip ay nabaril niya ang isang USA, na nagpapakita na ang problema ay nasa target ni Flem. Nang umuwi sila, itinago ni Jerome ang rifle sa kanyang kwarto. Sa tanghalian, sinabi ni Jerome na nakatanggap siya ng tawag mula kay Robbie, na naghahanap kay Flem. Nakakaabala ito kay Flem at nagalit siya, sinasabing nagsisinungaling si Jerome. Pinagalitan siya ni Mary dahil sa kanyang ugali at iginiit ni Jerome na nagsasabi siya ng totoo, kaya't nagalit si Flem at umalis sa silid. Kinabukasan, nakatanggap si Flem ng liham na isinulat ni Jerome na nagpapanggap na si Robbie. Ang mensahe ay humihingi kay Flem na makipagkita kay Robbie sa mga bangin dahil siya ay nasa panganib. Bago umalis, hinanap ni Flem ang rifle at sinabi ni Jerome na dinala niya ito sa shop para ipaayos dahil sinabi ni Flem na hindi ito maayos. Kailangan ni Flem na magpanggap upang hindi mahuli at humingi ng tawad para sa kanyang pagwawalang galang sa lamesa. Pagkatapos kumuha ng kutsilyo,
Pumunta si Flem sa mga bangin kasama si Sim at tinawag si Robbie. Biglang nahulog siya sa isang nakatagong butas at nabali ang kanyang mga binti. Sumisigaw si Flem sa sakit at humihingi ng tulong kay Sim, ngunit hindi ito nauunawaan. Sa sandaling iyon, dumating si Jerome at tanging nakatingin kay Flem na may bato sa kamay na nagpapalakas ng ideya na alam ng bata ang katotohanan. Ang desperadong Flem ay humihingi ng awa ngunit tinatakasan siya ni Jerome at patuloy na nakatitig. Hinahayaan siyang magdusa sa ilalim ng mainit na araw. Sa huli, nagsimula ng sumigaw si Flem ng tulong muli at humihingi ng tawad kay Jerome na isipin ang kanyang kapatid na babae at ang sanggol. Nagbigay siya ng mahabang talumpati tungkol sa mga aksidente at pagsisisi, na nagpalitaw ng galit ni Jerome na sa wakas ay binaril si Flem, na nagpatay sa kanya. Nang umuwi si Jerome, pinayagan niyang isipin ni Mary na iniwan siya ni Flem at hindi sinabi sa kanya kung paano talaga namatay si Ernest. Salamat sa pera mula sa mga pananim, makakabili na sila ng totoong pagkain ngayon at pumayag ang magkakapatid na sa wakas ay mabibili nila ang makina upang makasama si Catherine sa kanila. Binura ni Jerome ang lahat ng footage mula kay Sim, handa nang magsimula muli. At dito na nagtatapos ang kwento. Huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell. Maraming salamat!